Ang Inoshike-cho Trio ay pinadala sa isang mission para maghatid ng kasunduan sa Iwagakure. Pero muntik na itong mauwi sa Rumble kung hindi dumating ang pang-apat na Cascade na pumihil, kaya nagulat ang mga taga-Iwa at nagtakbuhan palayo. Dinala ang kasunduan sa harap ng ikatlong Tsuchikage at ng kanyang council para pag-usapan ng hinaharap. Samantala, si Kakashi ay binabangungot pa rin sa pagkamatay ni Rin kaya lalong naging tahimik at emo siya. Sa meeting kasama ang Konoha Council at si Danzo Shimura, kinausap ni Hiruzen ang tungkol sa kinabukasan ng Nayon at ang plano niyang mag-resign bilang Hokage para bigyang daan ang susunod na leader. Sa meeting nila ng Fire Daimyo, hindi tinanggap ni Hiruzen ang nomination ni Danzo para kay Orochimaru at pinili niya si Minato Namikaze na nagpakitang gilas noong huling digmaan. Habang si Danzo at Orochimaru ay nag-iisip ng susunod nilang plano, tinanggap ni Minato ang posisyon at naging Hokage, na sobrang ikinatuwa ni Mrs. niyang si Kushina. Bilang Hokage, pinadala ni Minato si Kakashi sa isang mission para maghatid ng scroll, pero dahil sa trauma, muntik na siyang mapatay ng kalaban. Buti na lang biglang dumating si Might Guy na sumagip at nag-report kay Minato. Sabi ni Minato, buti na lang daw at pinadala rin niya si Guy ng patago. Binisita ni Minato si Kakashi sa ospital at sinabi sa kanya na gusto niyang sumali ito sa Anbo bilang kanang kamay niya. Pumunta si Kakashi sa tindahan ng gamit para kunin ang Anbo gear niya. Sinuot ang uniforme at mask at dito nagsimula ang pagiging Anbo operative niya. Ang mga Konohanin na nakaposte sa gilid ng Nayon bilang mga gwardiya ay inatake ng mga ninja na nagpapanggap na taga-Iwagakure. Pero mabilis natapos ang gulo nang dumating ang Anbo at pinalayas sila. Hinabol ni Kakashi yung mga kalaban at pinatay silang lahat gamit ang Chidori niya. Umabot kay Minato ang balita at medyo na-stress siya kaya kinausap niya si Kakashi. Sinabi niya na buntis si Kushina at pinakiusapan si Kakashi na maging bodyguard niya dahil komplikado yung pagbubuntis niya bilang isang Jinchuriki. Tinanggap ni Kakashi ang mission at sinabi ito kay Rin, hindi niya alam na may nakikinig na lalaking nakamask mula sa malayo. Nagresulta ito sa malaking gulo kung saan nagwala si Ninetales at winasak ang Nayon bago ito nasil sa bagong silang na si Naruto. Bago mamatay, sinabi ni Kushina kay Hiruzen ang pangalan ng bata at nakiusap na protektahan ito, na sinumpaan naman ni Hiruzen. Nang mabakante ulit ang upuan ng Hokage, bumalik si Hiruzen bilang Hokage habang naghahanap ng bagong kapalit. Nilapitan si Kakashi ni Danzo at kinumbinsi na sumali sa route. Pag-report niya kay Danzo na parang kontrabida boss, na-meet niya yung isang Anbo na may wood release powers. Si Kakashi ay binabangungot pa rin kaya lalo siyang naging tahimik at emo. Gusto niyang malaman ang tungkol sa kakayahan ni Kenoy kaya nag-break-in siya sa Hokage residence pero nahuli siya ni Hiruzen. Ipinaliwanag ni Hiruzen ng kaunti ang tungkol sa kasaysayan ni Hashirama Senjo at yung mga unang experiment ng Nayon para buhayin ang wood release Kekkei Genkei, pati na yung mga misteryosong nawawala pagkatapos. Sa ibang lugar, nagpaplano si Danzo na ipa-assassinate si Hiruzen habang papunta ito sa Fire Daimyo. Pero palpak yung plano niya kasi binigyan agad ni Kakashi ng heads up si Hokage. Sa maikling engkwentro nila, pinalaya ni Kakashi si Kenoy at sinabi na balang araw magiging useful yung powers niya para sa Nayon. Pagkatapos, nag-report si Kakashi kay Hiruzen at tinanggap ang posisyon bilang Anbo sa direct command ng third bago niya ibinunyag ang tungkol kay Kenoy. Sina Genma, Reido, Asuma, Kurenai, at Guy ay nagchika tungkol sa mga pagbabago na naman sa Nayon at kahit sad sila napatay na si Minato. Nag-wish pa rin sila ng best para kay Hiruzen at sa future ng Konoha. Pinamunuan ni Hiruzen ang isang mission kasama ang mga Anbo para hulihin si Orochimaru sa isa sa mga secret hideout nito. Pero ayaw makipaglaban ni Orochimaru kaya tumakas siya mula sa dati niyang teacher at naging wanted na ulit. Habang papunta sa hangganan ng bansa, inatake siya ni Kakashi pero talong-talo agad si Kakashi. Biglang may dumating na ahas kay Orochimaru, hindi niya alam na may tago itong explosive tag, kaya nang sumabog ito, na-damage siya ng malala. Samantala, si Kenoy ay pinadala ni Danzo papunta sa isang tagpuan para tulungan si Orochimaru tumakas palabas ng Land of Fire. Pagdating niya sa lugar, nadatnan niya ang isang kakaibang clan na nakatira doon para pagsilbihan si Orochimaru. Isa sa mga miyembro nito, isang batang babae, ay convinced na si Kenoy ay ang nawawala niyang kuya na si Tenzo. Aksidenteng napunta si Kakashi sa hideout ng Iburi clan at bigla siyang inatake dahil kalaban daw siya ni Orochimaru. Nang pumasok si Gota sa katawan ni Kakashi para patayin siya, pinigilan siya ni Kenoy at ginapos si Kakashi gamit ang wood release niya, kunwari para makakuha ng info kung buhay pa siya. Pero hindi na nila tinuloy yung interrogation. Sinabi ni Kenoy kay Kakashi na mission din niya ang hanapin si Orochimaru kaya siya nandun. Dumating si Yukimi at dinala sila sa isang secret na lagusan palabas. Iniwan ni Kakashi si Yukimi at Kenoy sa kalagitnaan.
Ikinwento ni Yukimi kay Kenoy na pangarap niyang makalabas para marinig yung magagandang tunog. Tapos pumasok siya sa katawan ni Kenoy bilang usok at nagtungo sila sa bayan para mag-enjoy sa mga pa-entertainment doon. Samantala, sinalubong si Kakashi ni galit na Gata na nagtatanong kung nasaan si Yukimi bago siya inatake. Matindi yung laban pero mabilis natapos kasi inilipad ng hangin yung usok na katawan ni Gata hanggang nagkahiwa-hiwalay ito. Bago siya mamatay, sinabi niya kay Kakashi ang info na naging dahilan para magmadali si Kakashi hanapin sina Kenoy at Yukimi. Sa huli, lumabas ang tunay na plano ni Kenoy, ayaw niyang i-sacrifice si Yukimi kaya tumakas sila palayo imbes na bumalik sa Hollow Tree. Sa ibang lugar naman, nakarating din si badly injured na Orochimaru sa hideout ng Iburi. Nahuli rin ng pa-runaway squad na si Kakashi yung dalawa pero matigas si Kenoy at ayaw niyang isuko si Yukimi. Pero naalala ni Yukimi lahat ng ginawa ni Orochimaru para sa clan nila kaya nagdesisyon siyang bumalik para iligtas sila kaya natapos yung away ng dalawang anbo. Hinabol siya ni Kenoy at pagbalik niya, nakita niyang patay na yung ilan sa mga kasama niya at si Orochimaru ay kumakain pa ng isa. Tumakbo siya palayo pero hinabol siya ni Orochimaru. Dumating sina Kakashi at Kenoy sa hideout pero wala na si Yukimi. Sinundan nila yung mga usok ng patay na clan members at doon nila naharang si Orochimaru kaya napilitan itong tumakas. Pero huli na yata kasi nagsimulang maging usok si Yukimi. Sinubukan ni Kenoy na isave siya gamit ang wood release para ikulong yung usok. Tapos yung mga usok ng clan members ay nagsama-sama sa paligid ni Yukimi at ginawa yung kahoy na parang tunay na puno at lumabas ulit si Yukimi mula doon. Sa huli, nagdesisyon sina Kenoy at Yukimi na maglakad sa sarili nilang landas. Habang sinabi ni Kakashi kay Kenoy na kunwari hindi niya nakita si Orochimaru o natuklasan yung clan nila. 3 taon matapos tumakas si Orochimaru mula sa nayon, inutusan ni Danzo si Kenoy at isa pang miyembro ng Root na kunin ang Sharingan ni Kakashi para mapalitan ang sarili niyang mata na unti-unti nang nabubulag. Habang nasa Konoha Cemetery si Kakashi, sinabihan siya ni Yugao na pinapatawag siya ng ikatlong Hokage. Pagdating niya doon, sinabi sa kanya na may nahanap na hideout si Orochimaru at kailangan niyang imbestigahan ito. Pagdating niya sa lugar, nakasalubong niya si Kenoy. Nagkasundo muna sila na mag-team up para sa mission pero biglang nagbago ang lahat nang simulan ni Kenoy ang tunay niyang mission at inatake si Kakashi. Matindi ang laban nila, at kahit nakikiusap si Kakashi na hindi dapat nagkakapatayan ang magkakampi, binanggit ni Kenoy na pinatay daw ni Kakashi ang sarili niyang kaibigan. Dahil sa galit, pinatumba ni Kakashi si Kenoy at tinutok ang Chidori para patayin siya. Pero sa huli, nakaabot din kay Kenoy ang mga sinabi ni Kakashi at naalala niya ang nakaraan kung paano siya ni-recruit ni Danzo sa Root. Sumuko siya at sinabi kay Kakashi na patayin na siya kung gusto niya. Habang nangyayari ito, may isang nakakatakot na nilalang na nakaabang sa loob ng isang malaking silindro sa tabi nila. Habang nakatali si Kenoy at inaalalayan palabas ni Kakashi mula sa hideout ni Orochimaru, biglang nabasag ang isang malaking glass container at lumabas ang higanteng ahas. Inatake nito si Kakashi at nilamon si Kenoy. Nasave ni Kakashi si Kenoy sa pamamagitan ng pagpatay sa ahas na ikinagulat ni Kenoy kasi siya mismo ang target ni Kenoy dati. Naglabas ng nakal-alasong usok yung bangkay ng ahas kaya nanghina si Kakashi. Dinala ni Kenoy si Kakashi sa ligtas na lugar at binigyan siya ng antidote. Hindi na niya nakuha ang Sharingan gaya ng utos ni Danzo dahil naging kaibigan na niya si Kakashi. Iniwan niya si Kakashi ng isang note na nagpapaliwanag ng plano niyang lokohin si Danzo gamit ang pekeng kahoy na mata. Galit na galit si Danzo nang malaman ito at pinayagan niyang lagyan ng curse mark si Kenoy. Sa ibang banda, nag-report si Kakashi kay Hiruzen at inutusan siya kasama si Yugao na magpadala ng summon para kay Danzo. Sa Root, hinarang sina Kakashi at Yugao ng mga miyembro na nagsabing wala doon si Danzo. Inutusan ni Kakashi si Yugao na bumalik at mag-report kay Hiruzen habang siya naman ay pupunta para iligtas si Kenoy. Paglabas nila sa Root, na-corner sina Kakashi at Kenoy ng mga miyembro at ni Danzo mismo. Dumating si Hiruzen sa tamang oras para iligtas sila at kinausap si Danzo para payagan si Kenoy na sumali sa anbo na direktang nasa ilalim niya. Pumayag si Danzo pero ayaw niyang alisin yung curse mark ni Kenoy. Kinabukasan, nagpakilala si Kenoy ng maayos sa mga anbo na masaya siyang tinanggap bilang Tenzo. Sa tulong ni Kakashi na nag-encourage sa kanya na iwan na ang codename niya sa Root. Kumalat ang balita na may bagong miyembro sa anbo, pinakabata sa lahat at isa pang Uchiha. Kaya naisip ng mga kasalukuyang miyembro na subukan ng tapang at galing ng bagong recruit. Samantala, nag-request si Guy kay Hiruzen na sumali sa anbo kasi napapansin niyang lumalayo at nagiging tahimik ulit si Kakashi. Pero hindi lang si Hiruzen ang tumanggi kundi pati si Danzo na nagsabing wala si Guy nung tinatawag nilang darkness vibes.
Binati naman ni Fugaku ang anak niya para sa pagpasok sa Anbo at pinaalalahanan siya ng tungkulin niya bilang Uchiha. Sa kabilang banda, inutusan ni Danzo si Itachi na i-report sa kanila ang mga galaw ng clan. Nagplano sina Danzo at Hiruzen ng dalawang bahagi ng mission laban sa Proshnia Group, sina Might Guy, Koseki Maruboshi, at dalawa pang ninja ang mag-e-exchange ng scrolls, habang sina Kakashi at Itachi ay may secret mission na patayin ang grupong pinaghihinalaang traidor sa Konoha. Tama ang hinala ng mga nakakataas kasi inatake ng Proshnia Group ang mga Konohanin. Nagkaroon ng labanan at natalo ang mga Proshnianin. Nashock si Guy nang malaman ng totoong mission at napanood pa niya kung paano inassassinate ng dalawang Anbo ang mga kalaban. Pagbalik sa Nayon, na-debrief si Guy at nakiusap kay Hiruzen na alisin na si Kakashi sa Anbo kasi natatakot siya sa kung ano na ang naging ugali ni Kakashi. Samantala, sa Nakash Shrine, nagmeeting ang mga Uchiha at nag-report si Itachi tungkol sa kalagayan ng Nayon habang nakatingin si Shisui. Nang umupo siya, napansin ni Itachi yung stone tablet sa likod ng tatay niya at binasa ito gamit ang Sharingan niya. Kahit ayaw ni Hiruzen, napilit ni Danzo ang Konoha Council na pumabor sa plano niyang bantayan ng husto ang Uchiha clan. Sila kasi ang naging main suspect sa pag-atake ng Nine-Tailed Demon Fox dahil sa Sharingan nila. Ipinilit ni Danzo na bantayan sila ng Anbo 24 hanggang 7. Si Kakashi, na hindi rin agree sa plano, ay na-assign sa mission kasama si Itachi na seryoso sa trabaho at nagsabing alam na ng clan na pinaghihinalaan sila. Ang mga miyembro ng Konoha Military Police ay naging masteray at agresibo sa trabaho kahit pinapakalma sila ni Fugaku. Kaya nagreklamo na ang mga tao at umabot ang balita sa mga higher-ups na gustong dagdagan pa ang pressure sa clan kahit tutol si Hiruzen. Sa ibang lugar, habang nasa mission, biglang bumagsak ang dalawang kasama ni Ao at hawak-hawak ang ulo nila. Gamit ang nakaw niyang Byakugan, nadiskubre ng Hereditary Nin na gawa ito ni Shisui Uchiha kaya umatras siya. Pagbalik nila, nire-report ng team ni Shisui na successful ang mission tapos humingi siya ng private na usap kay Hiruzen kung saan pumayag si Hiruzen na hayaan siyang kumilos mag-isa para linisin ang pangalan ng Uchiha. Sinabi rin niya ito kay Itachi at inamin na inutusan siyang mag-FCS sa kanya dahil nawalan na ng tiwala ang ilan sa clan kay Itachi. Nang makita niyang hindi na niya mapipigilan ang planong coup-d'etat ng clan, sinabi ni Shisui ang plano niyang gamitin ang Kotoha Matsukami kay Fugaku para mapigilan ang gulo, kahit duda si Danzo kung uobra ito. Sa huling pagkikita nila ni Itachi, pinigilan muna ni Shisui ang unang atake ni Danzo pero na-off guard siya nang gumamit ito ng Izanagi at nanakaw ang isang mata niya. Nakalayo si Shisui mula kay Danzo at sa anbo niya tapos nagkita sila ni Itachi. Sinabi niyang huli na para pigilan ang Uchiha at ibinigay ang natitirang mata niya kay Itachi kasama ang bilin na protektahan ng Nayon at ang pangalan ng Uchiha. Pagkatapos magpakamatay ni Shisui, nagising kay Itachi ang Mangekyou Sharingan niya at ginamit niya ito para basahin pa yung stone tablet sa Nakash Shrine. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumala ang away ng clan at ng Nayon kaya napaisip si Itachi kung anong susunod niyang gagawin para tuparin ang huling hiling ng kaibigan niya. Dahil dami-dami ang mga mission, ginawa ni Danzo na Anbo captain si Itachi. Nag-voice out ng concern si Nakaharo at Homiera tungkol sa promotion niya. Binalaan naman siya ni Kakashi na huwag makisawsaw sa mga political issue ng mga higher-ups. Nagpasalamat si Itachi kay Kakashi sa lahat ng tulong niya sa loob ng 2 taon. Sa third training ground, nag-alala rin si Tenzo tungkol sa promotion ni Itachi pero naputol siya nung dumating si Yugao at sinabi na siya na ang papalit sa team. Sa ibang lugar, sinabi ni Itachi kay Danzo na marami na ang hindi kontento sa Uchiha clan. Samantala sa Hokage residence, sinabi ni Hiruzen kay Kakashi na may pumapasok na intruder sa Nayon nang hindi na-detect at nilulusutan yung barrier code. Inutusan niya si Kakashi na inspeksyonin lahat ng barrier placements para malaman kung sino yon. Sa Uchiha District, lumitaw ang isang nakamask na lalaki para tingnan ang bato, tapos umalis sa pamamagitan ng warp portal. Sa academy, pinapanood ni Guy ang mga estudyante nang lumapit si Kakashi at niyaya siyang sumama. Naglakad silang dalawa sa Uchiha District at napansin ni Kakashi na parang ayaw na ng mga Uchiha ng outsiders doon. Sa ibang lugar naman, nireport ni Itachi kay Danzo na plano na ng Uchiha ang mag-revolt. Kalaunan, humingi si Itachi ng tulong sa nakamask na lalaki at pinatay ang buong clan. Huli na ang Anbo para pigilan ang massacre kaya sila na lang ang inutusan na linisin ang lugar. Kasabay nito, binalaan ni Itachi si Danzo na huwag gagalawin ang nakababata niyang kapatid o ilalabas niya lahat ng sikreto ng Konoha sa mga kalaban. Bago umalis, humiling siya ng secret meeting kay Hiruzen para pag-usapan ng plano niya at ang future ng kapatid niya. Nagdesisyon si Hiruzen na huwag palitan ng barrier code at payagan si Itachi na bumalik kahit kailan kung alalahanin niya si Sasuke.
Pagkatapos, sinabi kay Kakashi na magiging teacher na siya at tapos na ang oras niya bilang Anbo. Ngayong wala na siya sa Anbo, sinimulan ni Kakashi ang araw niya bilang jonin at instructor ng mga genin. Naalala niya yung mga pagkakamali niya noong trainee pa siya kay dating sensei niyang si Minato Namikaze at sinubukan niyang gumawa ng sariling style sa pagtuturo, pinapahalagahan ang teamwork at hindi basta-basta sumusunod sa rules ng bulag. Napansin ni Hiruzen na may darkness pa rin sa puso ni Kakashi nang bumagsak lahat ng genin teams niya sa belt test. Samantala, todo training si Nagai kasama sina Lee, Neji at Tenten. Ang mga bata ay sobrang galing sa training nila. Habang nagpapahinga, napag-usapan nila ang style ni Kakashi sa pagtuturo at kinabahan si Guy para sa kanya. Sa dango shop, nagchika si Nagai, Asuma at Kurenai tungkol kay Kakashi. Biglang sumali sa usapan si Hiruzen. Kahit ilang beses na hindi pinapansin ni Kakashi si Guy, dumagsa sa kanya ang mga dati niyang estudyante at nagpasalamat para sa mga aral na natutunan nila mula sa belt test. Sa huli, ibinunyag ni Hiruzen kung sino ang susunod na genin team na i-assign kay Kakashi. Sina Sakura Haruno, Sasuke Uchiha, at Naruto Uzumaki. Sinabi ni Hiruzen kay Kakashi na bibigyan siya ng panibagong genin team. Medyo nagdalawang isip si Kakashi nung una, pero naging interesado siya nang banggitin ni third na anak ni Minato ang isa sa magiging miyembro ng team. Nagkaroon sila ng unofficial na pagbisita sa bahay ni Naruto at yung dalawang iba pa. Habang nasa bahay ni Sakura, na-meet nila ang parents niya na sina Kiseshi at Mabuki na nagyaya pa sa loob. Ipinaliwanag ni Hiruzen kung bakit ganoon ang pagkakabuo ng mga teams. Sa huli, tinanggap din ni Kakashi ang assignment niya. Sa academy, na-assign sina Team 8 kay Kurenai Yuhi at Team 10 kay Asuma Sarutobi. Naiwan mag-isa ang Team 7 sa classroom. Habang nasa Memorial Stone, nakausap ni Kakashi si Yamato. Napansin ni Yamato na kahit kaunti, may pagbabago na sa senpai niya. Pagdating ni Kakashi sa classroom, napansin niya agad yung simpleng prank sa pinto pero hinayaan niyang tamaan siya. Pinagmasdan niya yung bagong team at naisip agad na wala talagang teamwork ang tatlo. Pero matapos ang bell test, natuwa si Kakashi kasi pasado sila. Opisyal na silang tinanggap bilang Team 7.